At ito na. Dito na po tayo sa pinaka-ending na ating pong pag-aaral po on Revelation. And I hope po na sa at this point, ay nabago po yung ating pong pananaw po sa Revelation na hindi ito isang secret book of codes. Hindi ito isang secret na finortel, kung sino si ganyan. Ewan ko kung naabutan niyo yung point na yung punto na yun. There was a time na popular yung kaisipan that the Pope in Rome was the Antichrist. Dumating sa ganun. Oo. Now, bakit may mga ganung klaseng mga Kasi nagkakaroon ng mga discussion, nagkakaroon ng mga pagtatalo regarding sa interpretation po ng Revelation. And as we saw last week, yung kailan ba dadating si Jesus? Before ba ng tribulation? Before ba ng millennial reign? After ng millennial reign, diba? Pre-millennial, post-millennial, millennial ka ba? Buti ka lang. Kino-confirm ko lang. Maraming mga Christian actually yung nasisira ang friendships dahil dyan. Oo. And it has been a discussion point sa maraming mga Kristiyano na for some reason, sobrang fixated ang mga Kristiyano doon sa pag-aaway sa detalye kung paano dadating si Jesus, kung kailan dadating si Jesus, that we actually lose sight of the fact. Ano yung itsura ng eternal state? Paano na kung, okay, dumating si Jesus, okay. Sabihin natin na isa sa mga pre-millennial, post-millennial, tsaka millennial ang tama. Sabihin natin isa sa kanila ang dalawa. Pero what comes after? Di ba? Ano yung ever after na So, yung binasa ko po kanina, parang and they will reign forever and ever. Parang happily ever after po talaga yung kwento. So, ang po natin na ngayon, pag-aaral po natin yan is Jesus is our eternal hope. Alam natin kung ano ba ang nakalaan para po sa atin for eternity. Nakita po natin last week, ano ang nakalaan para sa mga hindi na nananampalataya sa Panginoong Jesus. Ano ang nakalaan sa kanila? Judgment. Di ba? Kung hindi ka naniniwala kay Jesus, or naniniwala ka kay Jesus pero hindi ka talaga susunod, isa kang rebelde. Walang middle ground in between. You're either for Christ or you're against Christ. So, tingnan natin kung bakit si Jesus yung ating pong pag-asa na walang hanggan. At this point, sa ating pong pag-aaral ng Revelation 21 gives us the reason kung bakit kailangan mamatay ni Jesus Christ para sa atin. Para maging part po tayo ng new heaven and the new earth. Yun yung punto. Sa verses ito, makikita natin na babaguhin ng Diyos yung lumang creation. Aalisin yung lahat ng contaminated. The old order, the old order of things will be made new. Sinabi dito, wala nang iiyak. Wala nang iiyak, wala nang pasakit, wala nang chemo, di ba? Wala nang medication, wala nang wala nang lolipin. Wala ka nang iinumin. Oo. Hindi nasasakit yung likod mo, hindi nasasakit yung wala na ang lahat ng sakit. Lahat ng bagay kung bakit may paghihirap sa mundo, mga homework, di ba? Mawala na yung lahat. Doon sa passage na binasa ko kanina, sinabi that the sea was no more, di ba sa verse 1. It does not mean na wala na pong bodies of water. Kasi, going through this, takang-taka ako palagi, bakit nag-create ang Panginoon ng dagat? Bakit nag-create ang Panginoon ng mga sea creatures kung in the end, mawawala na sila lahat? Diba? Nabalitaan niyo last week or 2 weeks ago, yung isda,
na sa Spain, yung pangit na isda, yung anglerfish na normally pang deep sea lang siya, tapos bigla siyang umakyat sa maliwanag, tapos bigla siyang namatay. So tayong mga tao, nila-romanticize natin na yung dati galing sa dilim, tapos nagpunta siya sa ano, tapos namatay siya. Pero tayong mga tao, gusto natin na nandun tayo sa dilim. Diba? Gusto natin na nanatili tayo sa dilim. The sea here is symbolic ng lahat ng bagay na pinanggagalingan ng kasamaan. Remember, yung dagat, doon nanggaling yung beast, yung may 666, di ba? The beast and the false prophet, nagmula siya sa dagat. So yung dagat na yun yung wala. Not all bodies of water, yung tinutukoy ko dito. The new heaven and the new earth actually serves as bookends. Kung titignan po natin yung storya, simula sa Genesis, sa creation, nilikhang sanlikha, all of creation was created, di ba? Tapos on the seventh day was made holy. Tapos yung turning point noon, the fall, Genesis 3, nagkasala ang tao, pumasok sa eksena si Satan, sin, death, and the curse. And then, Genesis 4 to 11, sin, judgment, and grace. Now, dito sa kabilang dulo, nabago yung storya dahil kay Kristo doon sa gitna ng ating pong history. Dito sa ending, meron na po tayong advanced screening. Makita natin, Revelation 20, final judgment, di ba? Paghahatol sa kasamaan, sa kamatayan, kay Satan, to the lake of fire. Doon sa verse na binasa ko kanina, sabi, meron kasi yung kabataan ko, meron nagtatanong sa akin, saan ba sa Revelation nakalagay ang verse na liars go to hell? O yun. So actually, nandito yun, verse 8, di ba? All liars, their portion will be in the lake of fire. Di ba? So, after the final judgment, the last two chapters talks about the new creation. Okay? When you think about it, sinulat ang Bible through thousands of years. Pero ang galing ng symmetry, okay? Hindi naman nila pinlano ng ganon. And I believe din, yung mga unang nag-print nito did not really plan this to happen. Pero the first chapter talks about creation. The third chapter talks about the fall. Yung third from the last chapter talks about judgment. Okay? And then the last two chapters of Revelation talks about the new creation. Diba? Kita niyo yung symmetry sa kasaysayan po natin. Para siyang bookends. Pinagitnaan nila yung lahat ng nangyari po sa gitna talks about our story of redemption. So mula simula hanggang sa dulo, makikita po natin that the Lord is working. Even if we feel na sa buhay po natin, paano wala namang pakialam ng Diyos? Meron siya pakialam. Next. Sa Revelation chapter 21, balikan niyo po ito, verses 9 to 27. Yung mga dimensions ng the New Jerusalem. So hindi totoo pag mayroong pastor na narinig kayo na nagsabi na bagong Jerusalem dito sa Pilipinas, mag-ingat po tayo. Okay? Wala dito po sa text, basahin niyo po yan, balikan po ninyo sa chapter 21 ng Revelation. Wala po isa dyan na nagsasabi na ang New Jerusalem, ang bagong Jerusalem ay matatagpuan po dito sa Pilipinas. Especially yung tumatakbo para sa Senado, bulaan po yun. Sinungaling po siya. Okay? Sasabihin ko po yun ng harapan. Huwag po tayong magpadala sa kanya. Kasi hindi po totoo na ang Jerusalem dito ay tatagpuin. Tingnan niyo po yan, yung mga detalye. And i-cross-reference po ninyo sa Ezekiel chapter 40. Makikita po ninyo there are similarities. Okay. So, yung Revelation dito is actually the fulfillment of the prophecies in Ezekiel chapter 40. Pero meron po dito dimensions. Ang masasabi ko po sa inyo, ESV po yung ginagamit po natin dito sa church, di ba?
Kuha po kayo ng NLT or NIV para ano, kasi yung nakalagay po dito na dimensions, verse 15, the city lies 4 square, its length the same as its width. And he measured the city with his rod, 12,000 stadia. So, anong sukat yun, di ba? So, search niyo po yun. Ang equivalent po nun, actually, sa ano natin, is around 2,200 kilometers. Distance mula Manila hanggang Bangkok. Ganun kalaki yung city. Wala pa akong nakikitang city na ganun kalaki. Sa Star Wars, so isang buong planeta city. Pero ito pinakamalaking city ever created. And it's square. So yung dimensions niya ay square. Sabi ng ibang mga commentators ay ito po ay larawan ng yung temple, yung pinaka-holiest place in the temple. Cubic kasi yung kanyang yung dimensions niya. Square yung dimensions. And mababasa po natin dyan, wala ng temple in the middle of the city. So, ibig sabihin, si God na mismo is there sa gitna ng city na yun. And that, kaya din siya, yun yung isang interpretation. Now, hindi natin pagdedebatihan yan, but the details may be actual dimensions or it's symbolic of the perfect life that believers will have as the people of God. Then, we see here the river of life. Okay? The vision of the river of life symbolizes refreshment, joy, and the life coming from God Himself that is carried by the Holy Spirit to all believers. Hindi natin sure kung this may be symbolic, a symbolism, or an actual river flowing dun sa gitna ng city. Pero describe dito na yung river na yon ay meron siyang puno, the tree of life on both sides, di ba? Yung tree of life nagbubunga ng 12 na bunga, and hindi siya nawawala ng bunga out of season. So, masarap siguro nun. Masarap siguro nun. Lord, gusto ko ng mangga. Pagtingin mo, may mangga doon. Tapos yung mangga yan, hindi ka uubuin. Napakatamis. Yan. Imagination. Ang tawag po nila sa turo po nila sa akin doon, tawag na theological imagination. So, user theological imagination. Pero, i-cross-reference po ninyo yan with Revelation 22, Genesis chapter 2, and Ezekiel chapter 47. You will see that the river is a constant na motif sa when we talk about life in the presence of God. I think ang key question po para po sa atin, pag-aaral po natin, saan pa talaga natin dadalasin ang eternity? Usually kasi nung pinresent po sa atin ng gospel, ang tanong sa atin, gusto mo bang mapunta sa langit? Diba? So syempre, gusto mo mapunta sa langit. Pero, ang eternity ba na pinangako sa atin ng Panginoon ay sa langit? Okay? Kasi, when we think about it, alam natin na vision natin ng life eternal, aminin man natin o hindi, ang isip natin when we think about eternal life? Clouds. Diba? Nakasoda tayo ng puti. Kaya nga paborito ng mga sabon yung heaven. Yung heaven na di ba? Gulag ka di ba? Kasi may mas puputi pa sa paglilinis ng Panginoon tayo. Di ba? Gusto nilang palabasin na ganun. Now, ganun ba? Ganun ba yung itsura ng eternal life? Tingnan po natin sa ating pong unang katotohanan po dito, ang pagbabalik ni Jesus ay ang pagbaba ng presensya ng Diyos para makasama natin siya forever. And ito po yung pinaka-importante dapat malaman natin when we talk about Revelation. Sa simula pa lang, di ba? As we saw kanina, di ba, the bookend po ang new creation with the redemption story. Sa simula pa lang, ang nais actually ng Diyos makapiling tayo. Bakit ba nilikha ng Panginoon ang lahat? Dahil trip niya lang? Dahil gusto niya lang? Dahil gusto niya na makasama natin siya. Okay?
Nilikha niya ang lahat ng ito for His own pleasure, pero ang gusto niya makasama tayo sa presensya niya. And we see it in Eden, Genesis chapter 3, diba? They heard the sound of the Lord walking in the garden. Hindi nila nakita ng harapan ng Diyos, diba? This was the time na wala pa sanang kasalanan si Adam and Eve. Nakasama nila ang Diyos, the same way na ganito, nagpapakituhan tayo. Pero when they ate of the fruit, the forbidden fruit, ano ginawa nila? Nagtago sila. And ever since tayo mga tao, we have been hiding from God. Tinatago natin sa Panginoon yung mga deepest desires natin. Tinatago natin sa Panginoon yung mga gusto natin kasalanan. We see it also dito po sa Exodus. Then the cloud covered the tent of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle. Tabernacle actually means dito to dwell among us. Yun ang gusto ng Panginoon, mamahay siya kasama natin. Sabi nga sa Hello Love Again, sabi dun sa Hello Love Again, tayo mga Pilipino, we have the most beautiful word for home. Tahanan. Dahil tahanan na. Diba? Sa presensya ng Panginoon, tahanan na. Tatahan tayo. Diba? At yun po nais ko ng Panginoon, tayo ay manahan sa Kanya. Sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. The word here, to tabernacle, to dwell among us. So you see, diba? Ito talaga yung plano. Pero dahil lang sa kasalanan, it was made necessary na ihiwalay tayo mula sa presensya ng Panginoon dahil masisira tayo. It would mean automatic death for us in the presence of a holy God. Kaya ang feeling natin ng Panginoon, ang hirap-hirap abutin kasi we try to reach God sa ating mong sariling pamamaraan. Kaya importanteng malaman natin, babaguhin ng Diyos yung lahat sa pagbabalik ni Jesus. Hindi para manatili ng Diyos na unreachable, but to make God, to accommodate God sa ating pong kalagitnaan. Think about it. Makakarelate dito, Dati Christy kasi nagpapagawa ng bahay. Think about it. Di ba pag meron tayong mga kamag-anak, meron tayong OFW na asawa, isa sa mga projects bago sila umuwi, bahay. May paayos yung bahay. Hindi sila uuwi hanggat hindi maayos yung bahay. Or hindi sila uuwi hanggat hindi nakaka-graduate si ganito ganyan. Pero usually, yung bahay, hindi sila uuwi hanggat hindi natatapos yun. Maganda kasi isipin natin na yun nga, yung mahal natin sa buhay nasa dahil gusto niya na magkaroon tayo ng magandang lugar, komportable, para pag uwi niya, kasya tayo lahat, hindi tayo nagsisisigan doon sa bahay. Unlike sa atin kasi, tayo mga Pilipino, pag merong bisita na dadating, dignitary, kunyari, dadating si Taylor Swift. Wow! Mga dyan, di ba? Dadating si Taylor Swift, anong gagawin? Iiwas dun sa or gaganda, pipintahan lahat ng bakod. Di ba? Tatakpan lahat ng mga lugar na hindi kaaya-aya tingnan. Dami ng mga billboard, di ba? Hindi renovation yon. Ang tawag doon, tinakpan lang. Pero ang pagbabalik ng Panginoon is like a massive renovation. Babaguhin ang lahat. Aalisin ang lahat ng kasamaan, aalisin ang kasalanan, aalisin ang kamatayan para i-accommodate ng buong creation ang presensya ng banal na Diyos. So the point of redemption, yung covenant ng Panginoon kay Abraham, di ba? Bakit ang Panginoon kailangan niyang mag-abala para makipag-covenant kay Abraham, para gawing hari si David, di ba? Yung exile ng mga Israelita, yung pagbabalik nila doon sa lupain, yung pagkapanganak, pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesus Christ. The point of all these things is that we get to spend eternity with God Himself. Ang punto ng lahat ng ito,
para masiguro na sa kabilang buhay, kasama natin ang Panginoon, ang Diyos. Ang punto kung bakit namatay si Kristo, para ma-enjoy natin ang buhay na walang hanggan sa piling niya, sa piling ng Diyos. So, saan ba yung piling ng Diyos na yun? Sa langit ba or sa lupa? Tandaan po natin that heaven is not the goal. Hindi po tayo naniniwala kay Jesus para lang makarating sa langit. Diba? Ang makasama ang Diyos yung tunay na goal. To be with God is the goal. Para kung kunyari, pasensya na, kunyari si Kat, niligawan ko. Okay? Ang goal ko lang ba sa kanya para makuha yung yaman niya? Di ba? Yung kayamanan niya. Wala akong kayamanan. Kung ano mang kayamanan, meron ka. Di ba? Yun lang ba? Yun lang ba yung goal ng pag-iibig ko sa kanya sa lahat-lahat na ngayon? Hindi, di ba? Ang goal ng lahat ng ito is for us to have a relationship. A relationship that will see us through the Ledlow's part. Di ba? Yun din po ang goal ng ating pong relationship. Hindi lang yung para makuha natin yung gusto natin mula sa Diyos. Heaven is not the goal. Ang Diyos ang tunay na goal po natin. Sabi po sa Revelation 21:7, I will be His God and He will be my Son. Interesting po actually na when you go through Scripture, walang sinabi dito na na tayo bilang mga Kristiyano, we will get to be in heaven. Walang actual na passage na nagsasabi noon. But ang pinaka-important, kasi nung sinabi we tend to interpret, nung sinabi ni Jesus dun sa magnanakaw, na today you will be with me in paradise. Langit yun. Not necessarily, diba? Paradise will be in the presence of God. We need to understand that the reason why God chose us to be with Him, hindi dahil sa we complete God. God is not insecure. But it is for our benefit. We will find our fulfillment only in Him. Para sa kabutihan natin kung bakit tayo pinili ng Diyos para maligtas, makasama niya ng walang hanggan. So bakit sinabi ni Jesus sa mga disciples na, in my Father's house are many rooms? Diba? If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Sabi sa John 14 verse 2 to 3. Kung babalikan po natin yung description of the New Jerusalem, diba? 2,200 kilometers square. Napakalaking city, napakaraming bahay, napakaraming kwarto. Ibig sabihin, diba? Kung isipin nyo, bakit wala ng temple? Kasi yun na mismo yung bahay ng Panginoon. Yun na yung lugar kung saan natin siya makakasama. And He will be here with us. Dito po sa new earth na gagawin niya. Wala ng temple kasi nasa kalagitnaan na mismo ng city ang presensya ng Diyos. What this symbolizes is, sa bahay ng Diyos, yung presensya ng Diyos kung saan naroon siya. At sa presensya ng Diyos, maraming rooms, maraming kwarto, maraming lugar. So, ibig sabihin, tayo bilang mga naniniwala sa Panginoong Jesus, hindi tayo dapat makontento na tayo lang. Huwag natin ipagdamot ang ating pong kaligtasan po na meron po tayo. Kasi, ang goal, maraming tao ang makakilala sa Panginoon, mapunod yung rooms. Diba? Hindi lang tayo. Madalas kasi pag tayo na lang, yung salvation na meron tayo na lang. Huwag po sanang gano'n. Huwag tayong matakot. Diba? Nais ng Diyos na marami ang maligtas, maging bahagi ng pamilya niya, hindi isang bansa lang, hindi isang ethnic minority lang, kundi ang buong sangkatauhan na kumikilala kay Jesus Christ bilang Hari. And that house with many rooms is actually here on earth. Because God will make His home among us. So, nung sinabi ng Panginoon na I will go to prepare a place for you, kasi hindi lang to physical na I will go away. Remember that God is not bound by time.
He has gone before us to prepare yung future na yun na naghihintay para po sa atin. Importante maintindihan natin na ang goal ng isang Kristiyano hindi makarating sa langit, kundi makapiling ng Diyos. Okay? Kasi when we understand this truth, magbabago yung pananaw natin sa afterlife. Magbabago yung pananaw natin kay Kristo, na hindi lang siya insurance. Matanggapin ko si Kristo, tapos pupunta na ako sa langit, tapos gagawin ko na ako yung gusto ko. Diba? Business as usual. Hindi lang siya insurance para hindi ka mapunta sa impyerno. Because Jesus Christ is the goal. Siya yung finish line, siya yung nais na marating ng ating mga puso. Sa termino nga ng mga tao ngayon, siya yung ating palagi. Diba? Ang Panginoon Jesus ang ating palagi. Palaging nandyan para sa atin. Palaging nandyan dumadamay sa ating po mga pangangailangan. And He will be with us to ensure that we will finish with Him. So, higit pa sa langit, asamin natin na marating natin si Kristo. Dahil yun ang pangako ng Diyos sa pagtatagumpay natin sa buhay na ito. Diba? I will be His God and He will be my Son. Pangalawa po, ang pagbabalik ni Jesus ay yung pagkumpleto ng pagbabago ng Diyos sa ating pagkatao at sa buong creation. So, binanggit ko kanina yung tungkol dun sa renovation ng bahay. Diba? Ang difference ng renovation ng isang OFW sa bahay compared with Jesus Christ na mangyayari yung renovation, ongoing yung renovation po ng ating pagkatao, yung ating pong mundo. But this will be completed only when Christ returns. Kasi ang renovation ng isang OFW, pwede kompleto na. Siguro doon niya kompleto yung bahay bago siya umuwi. Yung wala nang bayarin, di ba, bago umuwi. It is not just a cosmetic renovation, but a complete regeneration of everything. Dito po sa verse 6a, ang word na it is done, kung naalala po ninyo, comes from the word ginomai. Okay? Ibig sabihin, binago na ng Diyos ang lahat. And yung closest na image po dito is when you think about a seed, di ba? Yung buto, na maliit na bagay, tapos pag tinanim mo, tutubo siya, magiging malaki. Pero yung itsura ng halaman na tumubo is different from the seed na itinanim natin. That is what ginomai means. Ibang-iba na siya dun sa seed na itinanim mo, pero it is still the same seed na tumubo at naging isang halaman. Hindi na nito kamukha yung dati, but it is still the same. Yung pagbabago ng Diyos, alam mo yun pa rin yun. Binabago tayo ng Panginoon. We are still the same. I am still the same me. Di ba? Paktang na yun. Di ba? Pero binabago tayo ng Diyos kasi alam natin na hindi tayo katulad doon dati. Yung dating mareklamo, ngayon, kunting reklamo na lang. Yung dating panaaway, siguro nababawasan din naman kahit pa paano. Kung dati medyo mahilig tayo sa podcast, medyo nababawasan na po ngayon. Diba? Sa tamang panahon, mababago yung mundo na ating pong kinagisnan. Pansinin natin, diba, sa mga movies, especially in science fiction, yung future na pinapaint ng science fiction, napakadilim. Yung akala mo ang ganda-ganda ng lahat, tapos yung pala, welcome to the Matrix, di ba? Na pangit pala yung mundo. Pero itong pangako na ito ng Panginoon, yung pagbabago sa buong creation, hindi lang siya pangarap. Mangyayari siya. Sinabi niya, write this down for these words are trustworthy and true. Babaguhin ng Panginoon ang lahat. He will make all things new at mapapagkatawalaan natin ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin po dito for us is that open ang invitation ni Jesus na lumapit tayo sa Kanya para magbago yung buhay natin. Kailangan ko lang po itong sabihin, pero sadly, ang pananaw ng maraming Kristiyano, babaguhin ng pananaw ni Jesus, di ba? So, magwalwal na tayo dito. Di ba? Mabaguhin naman ng Diyos itong katawan ko eh. So, aabusuhin ko na. Di ba? Inaabuso natin yung ating katawan, inaabuso natin ang ating pong creation. Nakakalungkot din
Na kung sino pa yung mga tinaguri ng Kristyano, tayo yung mga maaksaya. Di ba? Pinag-uusapan po namin sa klase, bakit daw mga Kristyano, ang hilig-hilig kumain, tapos laging lahat disposable. Na yung kumbaga parang tayo pinagkatiwala ng Diyos. Tayo yung mga katiwala ng Diyos, di ba? Remember yung story of the parable of the talents, the parable of the stewards. Tayo yung mga katiwala ng mga nilikha ng Panginoon. Di ba? Yung sinasabi natin ng mga pag-ano, naniniwala sa mga espiritista, ganyan. Sila yung mga may malasakit sa kapaligiran. Huwag niya sisirain yan. Kasi baka ganito ka, ganyan. Hindi ka na naniniwala sa ganyan because Jesus conquered all. O, patakin ang lahat, gagawin sa subdivision. Ay, sorry. Diba? Hindi naman subdivision agad. Pero sinisira natin yung lahat ng bagay without thinking about the consequences of our actions. Yes, babaguhin ng lahat. Babaguhin ng Diyos ang lahat sa pagbabalik ni Kristo. Pero hindi yung rason para abusuhin po natin ang creation. Abusuhin yung ating katawan, abusuhin natin ang mga nilikha ng Panginoon. Hindi lang ang buong sanlikha ang babaguhin ng Diyos, kundi yung ating pong pagkatao. Sa presensya ng Diyos, dapat walang lugar ang pagiging entitled at pagiging humble. And again, ayun, patawarin niyo po kami, Lord. Pero bakit tayo mga Kristyano, tayo yung mga laging entitled? Lagi po namin na-encounter sa trabaho, hindi mo ba ako kilala? Na ako si pastor, ganyan. Sabi ng utak ko, ayun na po eh. Pastor po kayo, pero ba't ang yabang ninyo? Diba? Bakit ang demanding po ninyo? Hiyang-hiya naman po si Kristo sa inyo. Sinabi ni Kristo na siya ang Alpha at Omega, ang simula at wakas, para ipaalala sa atin na siya ang may karapatan na lumikha at baguhin ang lahat. Kung paano nilikha niya ang lahat dahil sa kanyang salita, mababago at nababago din ang lahat dahil si Kristo bilang salita naging katulad natin. Ibig sabihin, open ang imbitasyon ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Sinabi dito, to the thirsty, I will give from the spring of the water of life without payment. Diba? Yung river of life is symbolic of renewal. Yung pagbabagong buhay na kay Kristo. And actually, ito pong sa Galatians 21 is connected po siya dito sa Isaiah 55 verse 1. Ang imbitasyon ng Panginoong Jesus, come everyone who thirsts, come to the waters. He who has no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without price. Kasi bayad na. Binayaran na ng Panginoong Jesus. Life, joy, renewal, lahat ng ito possible po kay Kristo. So when you feel na parang wala naman nangyayari sa akin, may lumapit po sa akin na parang nahihiya po ako kasi parang wala nagbabago sa buhay ko. Nahihiya ako pag naririnig ko yung mga ibang mga kapatid na nag-share na ganito yung binabago ng Panginoon sa buhay nila. Pero bakit gano'n? Parang wala nagbabago sa akin. Huwag kang mag-alala, may binabago ang Panginoon sa iyo. Ang tunay na pagbabago, wala sa mga kandidato, kundi sa pagtitiwala natin at pagsunod kay Jesucristo. Pangatlo, si Jesus po ang ating eternal hope dahil mawawala at matatapos din ang lahat ng paghihirap sa buhay nito. Ang laki yung ginawa ko nung lumabas yung balita na yung dumudukot ng mga bata na nakuha na. Pero at the same time, I could not help but think na tapos na kaya? Or baka meron pa? Kasi we are in the season na may mga tao in certain places of power who are capable of doing these things. To manipulate yung ating pong mindset to support certain candidates. Diba? Pero, iisip ko tuloy na parang sana pagdating ng Panginoon, hindi lang sana, pagdating ng Panginoon, mawawala na po yung lahat ng ito. Wala nang iiyak, wala na magkakasakit,
Diba? Wala nang masasaktan, wala nang duduwag ng bata. Hindi na tayo kakabahan na, asan na yung anak ko, ganyan. Wala nang manloloko, wala nang mampupudol. Diba? Mawawala ang lahat ng pasakit ng mundo ito. Wala nang heartbreak, wala nang mababasted. Diba? Wala nang makikipag-break. Ganyan. Yan ang offer ng isang buhay na umaasa at nagtitiwala kay Jesus Christ. And remember, nagsimulat ang Revelation para dun sa mga sinaunang believers na hindi pinaghahanap sila ng Roman Empire. Napakalaking encouragement para sa kanila na malaman na matatapos din yung lahat ng ito. Diba? Bago tayo pakain sa ngayon, matatapos din ang lahat ng ito. And it's still an encouragement po para po sa atin. Kung meron kang mahal sa buhay na kailangan dalhin sa ospital every now and then, diba? May sakit kang dinaramdam sa iyong katawan, physical, emotional, mental, diba? Babaguhin na ng Panginoon ng lahat. Kaya po importante na i-embrace natin yung katotohanan that eternity is for us to enjoy with Christ dito po sa lupa, hindi sa langit. Diba? Kailangan ma-embrace natin yung katotohanan na yun kasi hinayaan na natin na i-hijack ng mundo. Yung katuruan na yung langit po ang ating pong final destination. Diba? Sa lahat ng isang series pala, pero hindi nga langit yun eh, purgatory yung palabas na yun eh, The Good Place. Sa lahat ng portrayal ng langit sa media, puti, clouds, nakaputi ka lang, may San Pedro na sasalubong sa'yo, diba? Bakit nga ba may manok? Ang manok ni San Pedro? Kasi dahil rin sa ito bilaok, naalala ko yung manok na sa boundary ng San Pedro, Laguna. Yung may dog. Okay. So, hinayaan natin na i-hijack ng mundo yung konsepto na doon tayo mapupunta. Tapos, ang pinapropose nila, alternatibo, nasa impyerno yung party. Nag-gets nyo yun? Diba? Nag-gets nyo yun? Parang sinasabi sa atin ng mundo na hindi, boring sa langit. Huwag doon sa Panginoon, boring yan. Dito ka sa atin, sinabi ng impyerno, hindi, this is where the party is. Diba? This is where the things are happening. You're missing out on a lot. Diba? Kaya, kung titignan po ninyo sige, basahin ko po para po sa inyo. Yung description dito ng Bagong Jerusalem. Sabi dito, the wall was built of jasper, while the city was pure gold, like clear glass. The foundations of the wall of the city were adorned with every kind of jewel. The first was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald, the fifth onyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. Balikan niyo po ito sa Exodus. Yung damit ng high priest, meron siyang parang dito, tapos nandyan yung lahat ng batong yan. And lahat ng batong yan, makulay. Lahat ng batong yan, these stones represent the 12 tribes and the 12 apostles. So, hindi boring ng Panginoon, makulay. Makulay po yung eternity na ipinapangako po sa atin. Have you ever noticed na, kung yung kapag ka umulan, di ba? Naginis ka ng sasakyan, malinis na. Tapos biglang umulan. Di ba? Pansinin niyo yung langit, mas makulay, di ba? Mas makulay siya, mas buhay yung mga kulay, mas vibrant. Dumadating pa, especially kapag yung ulan comes towards the sunset, yung mga rainbow pa, ganoon yung kulay na pinapresent po ng Panginoon sa atin when we get to eternity.
Hindi totoo na ang Panginoon wala siyang imagination. Hindi totoo na ang eternity na pinapangako na Panginoon monochromatic. Napakakulay. So much color, kailangan magbago yung ating mga mata. Kaya nga, I think, personally I think, na kaya kailangan baguhin yung ating pong katawan because yung bagong reality, hindi kakayanin ng luma nating katawan. Diba? Si Jesus, He could pass through walls. He could teleport Himself, diba? Hindi lang dahil sa omnipresent siya at omnipotent siya, pero yung mundo natin hindi kayang i-handle yung matter na gawa ang Panginoon. And that is what our new bodies will be. Eternity with Christ has so much color and it is so alive. Ito yung walang hanggang naghihintay sa atin sa muling pagbabalik ni Christ. So, ibig sabihin para po sa atin, kailangan i-focus natin kay Jesus yung ating pong mata. Higit pa sa ino-offer sa atin sa buhay na ito. Nakakalungkot lang kasi maraming mga Pilipino ngayon mas concerned dun sa present na sitwasyon. And I can't fault them. Ang tanong ng marami, makakain ko ba yung eternal life na yan? Mabubusog ba kami sa eternal life na yan? Diba? Yung mga sanctification na yan, mga justification. Maraming mga Pilipinong Kristyano lumalapit lang sa Diyos sa paniniwala na ibibigay ni Jesus yung hiling nila. So ang tingin ng maraming Kristyano Pilipino sa Panginoon ay pahingi noon. Pengi noon. Hindi siya pangi noon, kundi pengi noon. Oo. Kaya nga maraming mga Pilipino naniniwala na dapat bago ako mamatay, mag-enjoy na muna ako. May kanta nga nun eh, sabi doon, sa langit wala ng beer. Diba? Hinayaan na natin na ipamukha sa atin ng mundo na boring ang buhay kasama ang Diyos. Boring ang pagsunod kay Kristo. Kung ganito yung ating mindset, magsasettle lang talaga tayo para sa mga bagay na ino-offer ng mundo ito. Si Jesus, gagamitin lang natin siya para matamo natin kung ano yung ino-offer sa atin ng mundo. Tandaan po natin mga bagay po na ito, masisira, mawawala din kapag binago na ng Diyos ang lahat. Aanhin ng Diyos yung lahat ng achievements mo, di ba? Ang importante natin is that we keep our focus kay Jesus and eternity. Babalik ako dun sa kwento ng mga OFW. Sa inyo po na may mga OFW. Di ba tinuturo po ninyo sa inyong mga anak? Especially nung maliliit pa sila. O, ganito yung itsura ng daddy mo. Yan. Maganda nga sa inyo ngayon may mga video niyan. Kasi nung panahon namin, Kodak lang, di ba? Kinokodakan. Hindi pa lahat may Kodak nun. So, lagi natin tinuturo sa mga anak natin, ito ang itsura ng papa mo. Naalala ko si Thea. Si Thea nung maliit pa siya. Pag dumadating si Marlon, Daddy! Yung ba nila, pag yun nagpa-present sila dito, lagi niya, Daddy! Lagi siya nakaganon. Tinuturo natin ano yung itsura ng papa nila, ano ang ugali nila. Tinuturo natin sa kanila kung sino ang mga magulang nila so they will not forget. Para pagbalik nila galing sa abroad, hindi sila man sino to? Strangers. Hindi. Nanay mo yan. Tatay mo yan. Diba? And that is exactly what Revelation is teaching us. Sabi na sa Revelation 22 verse 4, they will see His face. Makikita na natin si Jesus. Sa wakas. His name will be on their foreheads. Ito ay opposite dun sa sinabi na yung mark of the beast nandito. Diba? Yung tatak na 666. Dito baliktad, yung pangalan ni Jesus ang nasa noo ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Bakit? This is actually, hindi ko sure kung actual ito, but this is actually symbolic. Kasi, panahon ni John, kapag ang isang slave, merong tatak dito sa ibig sabihin pag-aari ka. Okay? Pag-aari ka ng iyong master. Hindi mo yung pangalan yung nakalagay dito. Kundi yung pangalan ng kung sino nagmamayari sa iyo. That is what this statement is. Yung pangalan ni Jesus ay patunay na tayo ay pag-aari niya. This is what Revelation is teaching us, to keep our eyes
and hearts focused on Jesus hanggang sa pagbabalik niya. So in the same way that we teach our children to love their fathers or their mothers who are working abroad, dapat ituro din natin sa kanila to look towards eternity. Na ang mundo natin hindi lang dito, sa mundong ito. Ang mundo natin is more than likes and follows. Ang mundo natin is more than what children watch on TikTok or on YouTube. Diba? But our life is about eternity. It's about seeing Jesus face to face. So next week, magtatapos na po tayo with Revelation, and Kuya Choi will wrap up yung ating pong pag-aaral. And I hope, bawat isa po sa atin, natuto po tayo mula dito po sa sulat ni John. Sa sulat actually in Jesus Christ through John, that we learn to embrace Jesus as our hope for eternity. Diba? Ngayon, nakita natin na hope na meron tayo para sa lahat ng sumusunod kay Kristo. Pahinga. Pahinga. Pahinga na ipinangako niya sa lahat ng sumusunod at naniniwala sa Kanya. Ito ay pahinga na walang kapantay sa mundong ito. Matatamo lang natin sa piling ng Diyos. And as we reflect on the message of Revelation 21 to 22, isipin natin, diba? Handa na ba yung puso natin, buhay natin, para sa pagtatapos ng renovation na ginagawa ng Panginoon sa pagbabalik niya? Remember, hindi natin hinihintay yung last days. We are already in the last days. Hinahayaan ba natin ng Holy Spirit na baguhin yung ating puso na nilalabanan pa natin? Sinasabi sa atin ng Panginoon, patawarin mo na yan. Hindi. Bakit niya ako patatawarin? Bakit ko siya patatawarin? Sinaktan niya ako. Diba? Kailangan lumugod mo na siya. Diba? Kunin niya yung susi, gamit ang kanyang bibig. Kakanood mo yan eh. Diba? Tinuturuan ba natin yung ating puso o yung ating mga anak na asamin ang muling pagdating ni Jesus? Or hinahayaan lang natin yung mga bagay na ito at tabulan yung ating pong pagmamahal sa Panginoon? Jesus wants us to be prepared to be with Him for all eternity. So isuko natin sa Kanya ating mga kasalanan, ating mga makasariling agenda. Hayaan natin siya maghari sa ating mga buhay. Sundin natin siya sa bawat araw. Ituro natin ito sa ating mga anak, sa mga mas bata sa atin. Let's teach them the words of God for the next generation na asamin yung kanyang pagbabalik. Jesus is our eternal hope. Because He alone is forever. Siya yung may likha sa ating buhay at sa buhay na walang hanggan. So, pwede tayong umasa sa Kanya na baguhin tayo ng Kanyang Holy Spirit para mahalin natin siya sa bawat araw. Ituon natin yung ating mga puso at mata sa eternity, sa piling niya. Manalangin.